Mayad nga adlaw Kapis and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussion on the topic that matter most to our community. I am Pilary B. Francisco, your host. And today we're diving into a topic that affects every one of us, the role of the population management section from the Capiz Provincial Health Office in improving the quality of life in our communities. Joining us today is Ms. Mary Grace Francisco Somil, Head of the Provincial Health Office Population Management Section, and with her is Ms. Maylene Dohelio, Adolescent Health and Development Program Focal Person. They will help us better understand why population management and the implementation of the population and development strategies is important and how it connects to our daily lives. So, good day, ma'ams, and welcome sa aton nga programa. Good day, Ma'am Pia, and also good day man to all who are watching us right now. Ay, good day, ma'am, no? Kag sa tanan nga mga galantaw, mayong adlaw sa tanan. And thank you man ma'am no for joining us for today's kapihan no. And also ma'am no first time dire nga nagkapihan or nag-sit-in interview ang inyong section sa upod sang aton nga mga media. And thank you so much for joining us to share your expertise on this important topic. So, Ma'am Mary Grace, no, to start, ano gid bala ang mga serbisyo kag programa sang population management section diri sa probinsya? Okay. Ang programa no sa population management section acts as the overall program no nga naga-implementar sang programa tuhoy sa population program diri sa probinsya sang Capiz. We work with collaboration man sa aton nga mga local government units no in the implementation of our local population offices. Kabahin ini sila sa aton nga implementar sang aton nga programa. At the LGU, we conduct mga advocacies, demand generation activities, as well as capacity development sa aton nga mga partners. And of course, sila man ang aton man nga mga kabahin, no? Extra hand naton in the implementation of our programs at the local level. And ma'am no, makita taban subong ang inyong trophy kay ang kapi sa bag-o lang nakabaton sang pagkilala sa Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. So can you share the best practices sa population management section nga nag-lead to this achievement? Okay. Ang population management section no hatag kita sang aton nga mga advokasya sa aton local government units, particularly for the responsible parenthood and family planning or RPFP naton. And kabahin man sini ang aton nga adolescent health and development program as well as ang aton nga population and development program integration, in which may ara siya nga iba-iba nga mga programa nga gina-implementar tuhoy sini. Kabahin sa aton nga pag-receive no sang aton man nga award recently sa Rafael M. Salas Kaunlarang Pantaon search no nga at the regional level. The province of Capiz received the third place at the regional level. But aside from that, for the province of Capiz, no, bugal man naton nga ginakalipay gid naton that the municipality of Pontevedra also received the first place no at the municipal level. So ini resulta ini sang aton iyang pagbinuligay no sa pag-implementar sang aton programa diri sa probinsya sang Capiz as well as sa aton nga local government units. We have 17 LGUs and 100% of these have a designated nga mga municipal population officers. They are the implementers gid nga naga-lead sa aton nga local government unit at the municipal level sa pag-implementar sang aton nga mga programa sa population program. Aside sini sa ila, we also have our partners
nga mga sectors, agencies, and volunteers, community health volunteers in the person of our BSPOs, mga barangay service point officers, who are also our extra hand in the implementation of our programs. So, in the overall and totality nato no nga pag-implementar sa mga targets, accomplishments of the province for the past 3 years, ginbasihan ini siya naton. That's why we qualify for this award recently, no? So, we are humbled enough and inituga man sang suporta, of course, ang provincial government of Capiz, no, headed sang aton nga mapinalanggaon gid nga governor, and of course with our head Dr. Ramon Alex Nolasco for assisting, no, kag supporting the programs implemented of our office under the provincial health office. And speaking of population, no, Miss Mai, recently nagpagwa sang updated 2024 PopSen CBMS ang Philippine Statistics Authority. Kag base didto may ara nga na record nga 835,098 nga populasyon ang Capiz. Pero nga ano nga mga sektor o kun nga mga segments sang population ang mas ginatutukan sang PMS? Okay, sa aton sektor no, nga kinatutukan sa population management section diri sa probinsya sang Capiz, una di ba Pia, we have a program for RPFP. Ini siya kinatagaan gid nato no, kinatagaan naton concentration ang aton mga individual, mag-asawa, mag-partner kag pamilya nga kabahin sa reproductive ages. Meaning ang mga babayi or mga kababaihan nga gapahimata pa or gapamata pa. Or kina-consider naton nga wera or reproductive women in reproductive ages, ages 15 to 45 years old. Especially pag no, ang aton nga mga kabataan kinatagaan pag naton man sa ang prioridad no sa aton programa, kag ang sa aton pagid no nga kina-focus naton nga mga sektor, especially sa mga reproductive ages no, kina-mention man naton nga tani i-avoid naton ang 5-2s of pregnancies. Anong 5-2s? Una, kung ang pagbusong bala sang isa ka bata or sa isa ka babayi sobra ka temprano, or kina ang pagbusong is 20 years old and below, or mga teen pregnancy naton, kinahambal naton katani hindi anay magbusong. Pangadua, may ara kita nga too old naman. Kung may too young, may too old. Kung ang babayi, ang pang-idaro niya is 35 years old and above, considered nga high risk nga magbusong. Pangatlo, kung ang isa ka babayi, sobra na ang iya bata or sobra kadamo or sobra lima, or ano bala nga kino-consider man siya nga high risk or delikado nga pagbusong. Sunod naman, kung ang isa ka babayi or sa mag-asawa ang ila pagpamata bala or too close or sunod-sunod every every bala piyesta gapabunyag namo na siya nga wal naton nga tani ang kinahambal man naton nga risgo ay kina-consider nato no nga ang pagbusong tani isang isa ka babayi ang ideal nga gap is 3 to 5 years. Kag ang isa pagid no nga kinahambal naton nga mga isa ka babayi pagid kung masakito na siya no, kinahambal naton nga kung pwede or nga tani nga too sickly siya nga tani hindi na siya magbusong, kay kina-consider na naton nga high risk na siya sa pagbusong. Amo na ang kina-focus namon no sa population management nga section nga hopefully no ini mga 5-2s nga mga kababaihan nga kinahambal naton tani hindi anay or kina-consider naton nga delikado nga pagbusong. And speaking of delikado nga pagbusong no, gin-discuss mo kagina ang regarding sa teenage pregnancy. So, kamusta subong ang kaso sa teenage pregnancy diri sa probinsya sang Capiz? Okay, no. In terms of number, in the province of Capiz, makita naton no, we have data man nga gapanubo kita. Kung makita naton kahit paano no, kung wala man naton na zero ang aton kaso, pero at least in terms of number gapanubo na kita ya kung i-compare naton data sang 2023 to 2024. Okay, check lang natin na ha. Kaya kita no, in terms of number, ang aton teen pregnancy sang 2024 is 866. Pero ang kinatuod ganubo aton numbers in terms of 10 to 19 years old, pero aton nga teen pregnancy in 10 to 14 years old nga age bracket amo na siyang alarming kay gataas na siya.
Hindi lang diri no in the province of Capiz, same with other provinces man. Nga ang aton gabusong no sa 10 to 14 years old gataas nga which is alarming ma'am. Nga tani no paagi sa aton nga hinun-anon yanda kag sa aton partners sa programa, hopefully no kung hindi man naton ma-zero ang pagbusong sang isa ka kabataan tani mapaiban-iban na naton, mapahagan-hagan naton. Kay gasulod siya sa tuyang kagina nga delikado nga pagbusong sang isa ka babayi. And also, sa responsible parenthood naman, can you explain, Miss Grace, no, ang kung ano ini ang responsible parenthood kag ang family planning kag kung nga importante ini nga mahibaloan sang kada pamilya, especially sang aton mga ginikanan. Okay. Kita no sa population nagapatigi kita nga dapat every child should be wanted and every childbirth should be safe no. Kag ginaduso ginaton tuhoy sini sa aton programa on responsible parenthood and family planning nga ang pamilyang planado panalo. So amo gina ang aton nga advokasya, ang pamilyang planado panalo. Dapat sa pagsugod pa lang sang mag-asawa no, sang isa ka individual at the start of their marriage, kinanglan na planuhan na nga daan nila na istoryahan pila bala ang aton gustong bataon, san una man naton sundan ang aton nga bata. I-consider gid naton ang mga 5 Tos nga gin-mention earlier ni Miss Mai, kag ini para man sa kabuuan no nga aspeto sang pamilya sang aton nga komunidad. Kay kun ang kada kabataan nga gindihon sang kada panimalay which is considered to be the basic unit sang aton nga sosyedad, matutukan gid inaiya sang mga ginikanan as well as ang mga iloy man naton. We have to secure gino nga safety ang mga nanay sa ila nga pagbusong kag as well as sa ila nga pagbata. We have to consider their health, their well-being, as well as ang mangin welfare sang bug-os nga pamilya. So sa responsible parenthood and family planning, wala lang kita gali nagatutok sa aton nga mga nanay. We also have our programs on katropa. This is kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. So diri naman ginaduso ta naman ini nga programa para mangin kabahin man ang aton nga mga kalalakinhan. Mind you no nga ang aton gid nga mga tatay we look up gid sa aton nga mga tatay as the base ng pundasyon no sang aton nga mga pamilya, haligi ng tahanan. So nami gid nga involved gid sila in planning their families as well as sa aton gid iya nga pag-ensure no nga ang aton nga mga desired nga ginaplanuhan sa pamilya maabot ini kun ang mga tatay naton is kabahin gid sa aton nga pagplano sang aton pamilya. And speaking nga ginhaban nyo kagina, isa sa aim is ang paghatag sang welfare sang tanan nga pamilya no. So ano nga mga programa kag mga services ang available diri sa probinsya para mabuligan ang mga couples kag ang mga ginikanan nga magka-create sang informed decision para sa future sang ilang nga mga kabataan. Okay. Sa aton no, ang aton ini nga mga pamilya kung magsugod ini sila, they are required to attend the pre-marriage orientation and counseling. So sa local naton nga government unit through our municipal population officers, they are in charge or sila ang nagapanguna ni sa paghatag sang aton nga mga PMOC sessions sa would-be couples, ang mga mag-asawa nga magsugod sang ila pamilya. It's a requirement that they have to attend no, kinanglan magkuha gid anay sila, mag-attender sila sang PMOC nga session. So kabahin ini kita sa population management no, and also kami naman niya sa province level we capacitate iya sa local government units naton nga mga partners. Hindi lang kami, kabahin man ang other agencies like the PSWD, MSWDs naton, ka-partner ina sila kag iban may mga iban pa nga mga agencies who are part of the team no sa local government units naton. We also have our BSPOs nga na-mention naton kaina. Sila ang aton barangay service point officers who are in charge naman iya for the demand generation naton. So ano ning demand generation? We advocate no sang aton nga mga programa on RPFP,
on adolescent health kag sa iban pa naton nga mga programa. Sila ang aton nga mga extra hand no nga ara sa grassroots level nga para mapalabot gid ang programa naton sa aton nga mga pumuluyo at the barangay level. Ini ginahatagan naton sila sa ginatawag naton nga retooling no. We capacitate them para nga kabalo sila kung paano nila ini patigayunon ang ilang nga mga targets. We set targets naman. This is to guide us nga mag-gauge gid no, masukat ang implementation of the programs at the local level. Sa aton man no nga mga programa towards adolescent health no, siguro si Miss May may idugang pagid. Okay, for the adolescent health program, for our program no in the province of Capiz, we have teen centers. Ang mga teen centers gali ina siya makita sa eskwelahan. We have teen centers man nga makita sa community. Anong teen center? Okay, ang teen center ina man siya no, isa ka strategy nga ang pwede may space ang bata nga kadtuan. Kay di ba kung kisa gusto sang bata safe space no, nga may kadtuan, may itiniran, especially kung sa eskwelahan, tiniran kung wala klase. At least no may makabasa-basa na siya or may maubrad sa bala. Kung hindi siya bala nga kung wala klase, malakat na kag escape sa eskwelahan no. Ay na siya space for our adolescent kina siya aton nga teen center kag kinaman na siya sang aton mga teen center coordinator nga king train man nato na siya for DepEd nga part nan. Kag sa side naman nato no for adolescent health friendly health facility may ara kita sa aton mga center. Kag sa aton nga mga district hospital ang may accredited pa lang may ara kita sa RMPH kag ang aton sa Dao District Hospital. Ina siyang adolescent friendly health facility space man sa aton nga mga kabataan sa aton adolescent friendly health facility nga kun may mga concern sila sa ila ikaayong lawas pwede sila kakadto dito kag pwede sila makater. May ara gid sila nga room nga ano sila hindi sila bala ma-mix sa iban nga mga age nga mga group man nga mahuya bala kay kung kisa sang una hambal nila hindi ko magpa-center kay ang gakadto lang da ang gabusong ang kina-change naton yanda nga pwede sila kakadto kay ang kinanglanon sang isa ka kabataan hindi lang ya pag prenatal pwede sila kapa-check up sa ilang ngipon, magpa-check up sa ilang in terms sa ilang nutrition and other health services nga available sa aton health facility. Kag after sina no kung may makadto man da aton nga kabataan kag makita man nga may concern sila nga hindi lang gali health concern pwede na siya no ma-refer sang aton health service provider sa other agency nga kung sa paano bala mabuligan ang atong kabataan with the number bala kagina nga nakita naton nga we have number of teen pregnancy sa aton nga diri sa probinsya naton paagi sa na no kung magtaas ang aton health seeking behavior sa aton kabataan gakadto sila sa aton adolescent friendly health facility mas preventive siya compare nga hulaton pa naton nga magbusong pa ang bata lain gid siya kung ang isa ka tawo maihibalo kay para kabalo na siya kung paano may preventive bala sa side niya nga para hindi na siya dito magkadto sa hindi naton gusto man as an adult sa ila. Okay, so just to wrap up ang aton sininga first part sa sininga kapihan no. Miss May, ano imo nga mensahe nga gusto i-share sa mga kapisnon regarding sa importance of population programs? Okay no, for the wrap up sang aton nga segment yanda ma'am sa aton nga aga sa ikaayong lawas sa maayong pangabuhi kag masanag nga palaabuto no sa probinsya sang Capiz nagahalin ini sa husto nga impormasyon lain gid ja kung may kahabalo kita o may ara kitang ginatawag nga reliable information kay not all information available online is reliable alam mo na no nga manami nga we have this nga platform man sa PIA kag thank you ma'am for inviting us kay at least we can makahatag man kami no sang ihibalo man regarding sa programa for population kag ang population program are not just about the numbers kung lang taon nato ginambalat sa una population gaisip tawo pero hindi lang siya yan number they are about people families and communities ina siya kinahanglan naton tagaan serbisyo tinanglan naton labuoton tagaan naton sang ihibalo kay lain gid kung maihibalo ang isa ka tawo isa ka pamilya kag isa ka komunidad kay para ang mga concerns naton on population issues and concern hindi naman naton na malabot kay sa diri pa lang kabalo na sila kung ano ila himuon kag maidugan nira si Ma'am Grace.
Idugang man nato no nga through sa aton nga mga programa no sa population, we want to aspire that we let support and strengthen our population program to ensure a healthier and more empowered nga mga kapisnon no. Overall gid naton nga paglantaw sa aton nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Capiz, kag ini ma-assure naton kung ang ilang health status, ang ila pamilya, kag subong man ang komunidad naton nagaisa tuhoy sa pagpabaskog, pag-empower sang aton nga mga pumuluyo. Idugang ko man gali no, may ara man kita nga programa para sa aton nga mga healthy learning institutions to the last mile schools, which we post may plan man ina ang aton nga opisina no sa Provincial Health Office nga ang aton ni nga mga teen center maka-establisar man sini sa ila kay tungod ini nga mga eskwelahan na locate ni ang location sini nila sa mga malayo gid mga GIDA areas naton diri sa probinsya sang Capiz. So nagapasalamat man kami for the opportunity nga iniman ang aton nga paglabot, especially sa aton nga mga kabataan no, mapalabot naton even to the far-flung nga mga barangays naton, mga areas naton nga gakinahanglan gid sang aton man iya nga mga programa. Okay, no, so thank you so much, moms, no, for sharing your insight with us today to build a healthier and more empowered Capiz. And that's it, guys. Before kita mag-proceed sa second part sa aton from questions from our viewers, we'll have a short break. We are back. So a gentle reminder lang to our media friends to please state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question, let's have from K5 News FM. Good morning, Ma'am. Angel from K5 News FM. Isa ka gina sa mga na-mentionar nyo nga ang edad from 10 years old to 14 years old medyo nagataas subo ang numbers sa mga nagabulusong. And then, ang age naman from 15 to 19 medyo nubo siya. Ma'am, mauna ko nga pamangkot, anong isa sa mga factor nga nakita naton nga nagataas inisubong ang numero sa mga kabataan, especially sa group age nga 10 to 14 nga early nga nagabusong? Thank you. Okay. Madamo nga salamat sa sini nga pamangkot kag ini aton gid dapat no nga i-address tungod it's alarming that really hamakon mo ina 10 to 14 years old nga kabataan nagataas ang datos naton. It's not just for the province of Capiz but it's somehow no do amo ni ang picture generally for the whole Philippines naton nga scenario subong. Ano bala ang mga factors nga naga-influence sini nga ang may mga kaso kita especially sa mga 10 to 14 years old? Probably nga na-identify namon is that ang exposure sang aton nga mga kabataan to social media. Kahapos na gid sa ila subong mag-access sang mga pornographic materials, no, ang mga influence sa social media nga nakukuha nila. That's why nga ang aton nga mga kabataan early kaayo naga-engage na sa mga sexual activity, no? Kay nagabusong ini sila tungod nag-engage sila sa mga sexual activities. Isa pa gid ka factor naton is ang early nga pag-menarche, no? Ang early nga onset nga nagaregla na ang mga kabataan naton, no? Diri siguro kinahanglan naman iya ang proper education, guidance sa aton nga mga kabataan. Kung sang una daw commonly 12 years old pa lang 12 years old na or higher gani ang pagregla sang isa ka babae, sa subong iya as young as 8 or 9 years old nagaregla na sila. So sa ato no, we have the program also with the comprehensive sexuality education nga iya gid ini sang DepEd naton, Department of Education, in which integrated ang population education sa aton kabataan, but it should also be age appropriate.
no and development appropriate sa aton nga mga kabataan. So siguro ara lang gid gihapon kami no sa amon nga programa tuhoy sa advokasya for the prevention of such nga mga incidents of adolescent or early pregnancy sa aton nga mga kabataan. For those nga 15 to 19 years old, still we consider it nga tani hindi anay man sila magbusong. Kay as mentioned namon man kaina, high risk nga pregnancy are those nga mga 20 years old below nga mga kabataan. During our symposia nga ginakandak sa mga eskwelahan o kung sa diin man, gina-emphasize gid na naton nga ang aton nga mga reproductive system sa mga kabataan nga tam-an pa kahubin is not yet ready dapat no para sa pagbusong. That's why we want to educate our young people nga hindi gid anay sila mag-engage sa mga unprotected sexual activities among our young. However, sa aton nga social and behavior change communication advocacy, yung SBCC approach namon, we divert no yung towards the change of behavior. We have to understand sa mga partners naton nga nagakandak sang mga advokasya ang aton konsepto sang mga recipient sang information that we give. There are kabataan who are not yet into sex, and that yung message namon towards abstinence, no to early sexual involvement no among our young people is still okay with them. However, may mga kabataan kita who are already sexually active, no? Yung mga engage na sa sexual activity. Paano naton ini sila tagaan sang impormasyon? Now, it goes naman niya ang amon nga ikaduha nga mensahe. This is to protect themselves. Better safe than sorry. That's why hindi lang puro nga ay prevention of early activity kay may mga kabataan, they are already active, sexually active, and that sadly most parents are the last person to know, no? So kinanglan nga aton gid iya nga i-divert naman yung aton kabataan if they are really involving into sex, they have to protect themselves not to get pregnant. Not just like that, no, but also to protect themselves against STI, HIV, no, nga mga balatian. And another thing is that may ara kita nga mga kabataan as young as 16 years old are already parents, mothers, no. So nagasulod naman diri ang aton mensahe that kinanglan they have to plan, no, plan for their next pregnancy. So yung messaging naton masum up na kon for the first P is postpone, prevention anay, next is to protect, and the next one is to plan, no? Para nga hindi ining aton mga kabataan magsigi na lang and that matutok anay ni sila sa ilang nga future pa. Ma'am, sa pang mention ni mo, follow up ko lang. Isa man sa mga ginatakal per me nga issue ang sa sex education. With that, pang mention na mo nga dapat i-enlighten ng mga kabataan sa kung ano mga dapat nga himuon. On your opinion, kung okay lang ma'am kung sabton mo or hindi, ano ka importante ni? Kaya may mga ginikanan, kasi nga hindi pabor, mga do ka negative sa ilang nga pag-atake bala. Ano ni ka importante nga mas mapaintindi sa mga kabataan when it comes sa sex education, ma'am? Kabahin siguro no kung gapaintindi kita sa kabataan kinanglan paintindihon taman ang aton nga ginikanan. Yung age appropriate education as young as their kindergarten school kinanglan gani sila nga kay balo sila anong mga parts of their body, yung mga parts nga hindi pwede i-touch, no, mga safe touch and good touch. Isa siya sa paintindi naton especially when we conduct trainings, peer educators training nga amo ni sila ang aton man nga mga advocates towards reaching their fellow nga mga peers sa aton community. So siguro it's a matter of enlightening man sa aton nga mga ginikanan nga even yung mga kabataan naton, they have to understand nga ang paghikap or paghawid sa ila, there are may mga safe or unsafe nga mga bagay, no? Kinanglan hindi na kita maggamit gali no sa mga term nga ay ang imo nga flower, ang imo nga bird, no, we have to really let no the child no understand sang
tama no nga tawag sang part sang ila nga lawas kag ini hindi dapat ipatandog no sa mga bisan sino no unless nga ara ang ila nga ginikanan in the presence of doctor nga safe ang paghandle sa ila kay sadly naa-abuse ang aton kabataan without knowing nga ay abuse na gali sila and sadly pagid nga nagakatabo ini sa mga panimalay no there are cases nga nagakatabo nga mismo ang ilang nga kadugo ang pwede nga mangin perpetrator sa aton nga mga kabataan. Okay, so let's have another question from Brigada. So good morning, ma'am. Good morning, everyone. I am Frances from Brigada News FM. So about sa teenage pregnancy, ma'am. So ano ba lang banwa ang sa karon may pinakadamo nga kaso sang teenage pregnancies, ma'am? In terms of number, kay di ba no, ang Rojas City, we have biggest population man in terms of number. Kag in terms of incidence of teen pregnancy, Rojas City man siya. Pero hindi man na siya buit siligon nga ano bala nga ano nagid ang ang kinaano naton bala ang sa Rojas nagid amo ni siya no ga pa-thank you man kami sa PIA nga hopefully ang aton nga pag-advocate no sang aton reduction sang aton teen pregnancies provincial approach siya kay nakita naton tuod siya ang pinaka mataas in terms of number pero makita man naton nga gapanubo naman si Rojas City gapanubo naton kaso kag paagi sinino nga mga platform nga tani mapabuligan man naton nga mapanubo pagid kay as mentioned kagina ang aton nga mga teen pregnancy especially teen moms naton is vulnerable sa kinatawag nga basi bala kay we have increasing man no basi bala nga kay consider siya no nga high risk pregnancy or high risk pregnant si balang isa ka mother nga magbusong kung ano siya bata pa siya mas manami tani nga papanubo naton kay mabudlay ang risgo sa nanay kag risgo man sa aton nga mga kabataan or sa iya baby. Pero in terms of number, Rojas City, pero gapanubo na sila, ma'am. Thank you. Thank you. So about naman sa teen centers, wala man kayo na-mention naman kagina. So pila sa karon ang mga teen centers sa Capiz, ma'am? Okay, for the teen center naton, we have 78 teen centers nga makita sa aton eskwelahan. Kag we have also community teen center man nga makita sa aton barangay. Amo na siya kag isa pa no nga mga factor or ang aton isa ka tinutuyo man sa aton teen center may kadtuan ang aton kabataan kung for example sa eskwelahan kung wala sila klase, may tiniran sila kag mga maubra bala nila nga pwede sila dira may mga recreational activity, may mga teen center man kita nga gahatag sa mga counseling kag ang aton teen center is considered as a one-stop shop tani nga isa nga one-stop shop nga place para sa atong kabataan just in case nga may mga kinanglanon sila kag makita no sang aton teen center coordinator pwede nila ma-refer sa aton health facility kung ang concern sa atong kabataan is iya nga sa iya ikaayong lawas pero kung may mga concern man siya sa other pwede man siya ma-refer with other agency man siya. So ano ma'am last na naman question. So do we have programs ma'am nga paano ba na ma-encourage pagid ang mga bata nga magsulo or magkadto sila sa mga teen centers kay syempre ang iban medyo nahuya pa, medyo gaalanganin pa. So do you have any programs man with of course coordination man sa DepEd or sa iban nga schools or sa iban nga barangay nga paano ba naton ma-encourage ang mga bata nga sige if you have problems pwede ka mo kakadto dire no? Okay. Sa aton program for our teen center, especially ma'am, no, we trained man sa mga peer ed. Kay para ang aton peer ed, mga kaedad man na nila, ma'am. Kay para kung sila makaistorya sa same age, pwede nila ya ma'am madala sa aton teen center, madala man nila sa aton adolescent friendly health facility kay para mabuligan ang ini nga kabataan. Matagaan services ang gusto nila or kinanglano nila. Kay kung gisaga pati ang kabataan kung ang gahambal sa ila same age or kaedad nila. Amo na ma'am no dako gid siya ang factor man kun ang aton kabataan or ang peer ed naton is ma-advocate gid siya ma'am in terms sa adolescent health nga program. Kay para mabuligan man no mapadala ang atong kabataan sa aton health facility kag sa aton man mga teen center nga makita sa aton eskwelahan kag sa aton nga community. Okay, so thank you. So next, let's have from Cap Rhythm. Good
morning. Good morning, ma'am. Ang akong question is, in behalf gali, no? Freedom, thank you. Ang akong nga question, di ba may role ang barangay services, no? Ang mga point officers or aton mga focal person. Gaano na siya, ma'am, ka-active according sa inyo kung namo-monitor nyo ang pag-disseminate ng information sa aton mga focal person sa kada barangay? Ang aton ini nga mga barangay service point officers or BSPOs, sila ang aton nga nahatagan ina sang papel, no, para nga mag hatag, no, sang demand generation activities, mga advocacies naton, also yung gathering of data, no. Point person naton sila at the barangay level para ma-expand pa naton ang aton paglabot sang programa sa aton nga mga pumuluyo at the barangay level. In terms of the active, no, naton nga engagement with them, no, ang aton gid nga mga municipal population officers, sila gid ang may direkta nga command sa aton nga mga barangay service point officers, in which ini ginahatagan ini sila sang targets, no, nga kinanglan may ara kamo nga mahatag nga mga pumuluyo or matagaan sa mga advocacies, may mga demand generation kamo nga mga makandak, kag may ma-refer man nga mga client naton. Although nga some of our mga BSPOs naton, mga bag-o pa man ini ang iban mo, no, ang iban medyo old naman, still ongoing man ang aton iya nga pagcapacitate sa ila. And that is where diri nagasulod naman niya kami, no, sa province sa pagcapacitate sa ila through retooling activities, no. During meetings nila gina-orient na sila sang ilang mga task and functions. Sa aton nga mga BSPOs siguro may rason na gid nga mas mangin aktibo sila tungod ang aton provincial government, no, sa idalom, no, sang pagtatap ni Governor Castro, nagpataas gid sang ila iya nga insentibo. Sang una nga mga tinuig, once a year lang na ang incentive nga ginabaton or ang ginahatag sa mga BSPOs naton. Subong nahimo na siya nga quarterly, no. So ginpalangga gid ni Governor Castro ang aton nga mga BSPOs. That's why nangin aktibo gid ini sila sa aton kabarangayan. Kag kami man naga-demand kami sang reports sa ila so that makita man namon nga ay may impact man gid ang aton nga mga BSPOs, and that we recognize. Aside from the BSPOs, gina-acknowledge man naton sa gihapon may ara kita nga mga community health volunteers nga towards the health aspect, no, in general sang aton iya nga probinsya sang Capiz, sila ni ang aton nga mga kabahin, no, kag kabulig sa paglabot sa aton nga mga pumuluyo. Follow up ko lang, ma'am. Gaano siya kadalas ang may counseling bala ang kada barangay regarding sina sa teenage pregnancy nga issue? Or, di ba, dirag umpisa ang mga car naton kag mga CICL, ang mga age 10 to 1, di ba? So, gina-counseling mana aside sa bata, pati ang parents. Okay. Once siguro ma'am nga ma-refer, makatch ang bata, kinanglan gina-refer ini siya sa appropriate man iya nga ahensya, no. So like depende kung di natabo ang kaso, no, on sa eskwelahan ina or sa community. So sa amon nga part, ang sa teen center naton is it serves as also a referral agent man niya kung makatch ang incident sa bata. When it comes to counseling, prior to that, ginakandakan siguro ini sila sang heads, no, ang aton nga mga kabataan. This is the assessment sa ila to identify yung mga risk factors sa aton kabataan. And of course, to do this, may ara kita nga mga teen center coordinators or guidance counselors who are also trained or oriented with a program para ma-handle man ang case sa bata. Kung amo na nga mga estado sa na-mention mo ma'am, kinanglan man gid na nga i-counseling, pero yung approach naton kun guidance counselor, but towards, no, sa aton iyang mga teen center coordinators nga hindi man gid ya guidance counselor, they conduct siguro sang ginatawag nato naman iya nga processing, no, individual processing sa kabataan. Kay term abi ma'am nga counseling daw parang mas appropriate siya for those nga guidance
licensed nga mga counselors naton. But for our advocacy, we give it, or ang aton ini nga term naman nga ginagamit is individual processing, in which ma-identify ano ba ang rason nga natabo ang isa ka bagay, paano ma-handle ang bata, paano siya magiyahan, so that nga ang isa ka problema matagaan gid sang solusyon nga nagakaigo. Thank you. And next, let's have another question from Brigada. Hello ma'am, good morning from Brigada News FM, Ken Marky Calde. Bali, very interesting atong topic. Luaton tala ma'am, siguro ma'am, for the record, kamusta ma'am ang data nyo sa teenage pregnancy diri sa mga copies? Ano kadamo ang kaso sang teenage pregnancy diri sa may copies kag sa classified na sa age bracket? Kag ano ma'am ang pinakabata nga incident ninyo sang teenage pregnancy? Okay, sir. In terms of number, di ba kagina, sir, na-mention naton, gagapanubo na kita. Kung i-compare naton ang 2023 to 2024, sang 2023, sir, from 10 to 19 years old, may ara kita nga 984 nga kaso nga teen pregnancy in the province of Capiz. Kag sang 2023, ito sir, sang 2024, we have 866. Kung makita naton kag may kagina no, kung makita naton may ara na ko na tamdan sir nga graph sa 10 to 14 years old naton sang 2023 from 22 cases sang 2024 sir nagtaas kita to 24 nga which is alarming kay 10 to 14 years old mo nagbusong nga which is dapat sa sulod dapat gaskwela anay. Pero ang aton 15 to 19 years old nga kabataan from 2023 nga 962, may ara kita sir nga 962 no sang 2023, may ara kita nga sang 2024 may ara kita nga 842 nga kabataan nga nagbusong which is nagnubo kita. Pero no kung makita naton kag i-recap lang naton no, i-compare naton sa age bracket sang 10 to 14 years old compare sa 15 to 19 years old, sa 10 to 14 years old gapataas kita sir. Kag recorded nato no nga youngest nga nagbusong in the province of Capiz is the age niya sir is 12 years old. Sige ma'am. So you mentioned man kay Ina nga as yung individual sa linyo nga dapat kabalo na sila no kung ano ang dapat kung hindi dapat imuon kag most sa mga kabataan subong nag-attend sa school. Ma'am, my question ma'am, are you in favor nga it's time na nga dapat it's time na ipatuman ang sex education sa mga schools in your opinion ma'am? Okay. Sa amo no, we would really support man niya for the age appropriate nga comprehensive sexuality education. Pero siguro kinahanglan i-equip anay sa ang mga teachers who would handle such no. Kaya ang aton no, of course nga mga maestra kinahanglan man i-training ini sila, comfortable man sila in dealing such no sa aton nga mga kabataan. Yung age appropriate abi naton nga sex education, it would really matter no para sa welfare sang aton nga kabataan. San upa kita magpaintiende sa aton bata kung kumbagat it's too late na nagbusong na sila nga wala sila kay balo, even ka isa lang gali ako ya mag-engage sa sex no, pwede na gali ako iya magbusong no, things like that. Kay kadamo pa iya nga mga misconceptions sa aton nga mga kabataan, and also yung care sang aton nga mga kabataan. Hindi man lang naton paglantawon lang gid no ang teen pregnancy sa nga resulta sang sexual activity, but as well as yung mga problema sa sulod sang panimalay, yung mga sakit nga pwede gid nila nga makuha no kag nagataas man no ang mga kaso man sang aton nga mga STIs, HIV AIDS in general no. So kinahanglan gid yung age appropriate nga education sa aton nga mga kabataan kag matagaan sila sang giya kung ano ang dapat nila tutukan kesa pa nga masayang lang bala ang ila nga tinuig that they have a lot of things pa ya nga pwede ma-achieve kung sila hindi anay magbusong sa temprano nga pang idaron. Thank you ma'am. Okay, so let's have a last question from Brigada. Hi ma'am, morning, Chris. Pamangkot ko lang ma'am. Sa paglantaw nyo, may papel diri ang LGU. Kung may papel man gid sila, anong pwede nila mabulig para ma-prevent naton? Hindi man siya maguntat, pero
mabulig-buligan nga maggamay ini mga early pregnant na to, ma'am, nga mga kabataan. Thank you, good sir, sa pamangkot, no. Ang dako gidyang papel sa aton LGU in terms sa pagpanubo. Kung ma-zero, mas okay. Pero no, sa yanda, tinutuyo naton mapadubo, no, pagid ang aton teen pregnancy, no, diri sa province of Capiz. Kag sa LGU, dako gidya. Una, ma-start anay kita sa policy, no, sa policy. Ano ang mga pwede nga mga policy sa aton nga mga kabataan, capture sa ila, paano naton masuportaran ang mga kabataan nga hindi anay magbusong, mga muna sir nga mga program bala kag tagaan nga may mga adolescent focus activity nga sa ila anay kag may mga adolescent mga adolescent engagement man in terms of planning nga kina-involve sila. Kailain gid siya magplan ang kabataan nga ina-involve man sila mo kay kung kisa kita lang ga plan basi yung kisa ma-mismatch pa ang aton plan basi aton plan lain na sa trend yanda manami man sir nga involve sila in LGU planning kag dako gid siya pagid sir ang factor man kung sa LGU tagaan dako man nga pundo especially ang aton nga programa for adolescent. Especially sir no aton nga mga existing nga mga teen center sa mga eskwelahan kung matagaan pagid pundo nga matagaan pagid bala pundo for training, for commodities kag other pagid nga mga services nga pwede mahatag ni teen center. Ang aton nga mga adolescent friendly health facility matagaan pagid dako pagid nga pundo kay para ini sir nga mga health facility kag mga teen center kay ara na mo strategy na siya manami na lang siya sir i-maximize siya sang LGU kay paagi sinino at least mapaamat-amat naton mapanubo ang aton teen pregnancy kag other man no, nga mga threats sa aton nga mga kabataan kag balikan pagid guro naton sir ang aton man nga mga ginikanan sang aton nga mga kabataan kay hindi ibig sabihin niya sir nga sala na ni sang kabataan kay nagbusong sila as mentioned kagina ni Ma'am Grace basi may factor man ang ilang nga mga ginikanan kay sa aton sir nga health facility pa sa ano ko na lang ni pasadahan FYI lang gakandak man kita ma'am sang health assessment or heads nga assessment sa aton nga mga kabataan kag makita no kalabatnan nga ang may mga problema nga mga kabataan for teen pregnancy kag other nga mga problema nila kung lantawon sa ilang assessment tool makita naton nga may problema gidya sa sulod sang balay. Hamuna sir nga mabalik man kita no sa programa sang population nga responsible parenthood and family planning. Dapat mabalik gidya ka education starts at home dapat. Kay kita ga-augment na lang yang teacher, ang mga teen center coordinator, kag other program partners sa outside. Pero sa sulod ya sang balay dapat mag-umpisa tanan. Namo lang na sir. Yes, Thank you. Okay lang. Na-mention mo naman, ma'am, about sa parents, no? Nag-intra man kita, o kung na-monitor man naton, ma'am, nga may mga ginikanan, nga gina-pearly nila pasawa, ila mga bata. Labi sa mga babae, sa mga malayo nga mga lugar. So, isa sa mga rason, ining 12 years old, 13, ginapasawa sa may edad na. So, na-record ta na, ma'am. Wala man abi kita sir nga hambal nga kina-record gid naton kung diin sila nga sektor nga ano pero may mga cases kita nga mga kabataan nga 14 pregnancy no for example 12 years old may ara kita kay may mga community kita ya kung kisa nga sa ila open na iya pero sa aton hindi ang pwede naton mahimo as program sir no sa LGUs pwede naton mapaintindi sa ila nga ang pagbusong sang timprano sang isa ka babayi delikado. Diba? Kung tuod accepted sa ila nga muna, pero paintinduhon naton ang health nga part nga sa isa ka babayi nga magbusong nga dako gid ang risgo basi mapatay siya or it's either basi mapatay man ang baby. Kung kisa may mga cases kita nga kapataya sir both nga which is kalain siya nga balita sa aton tanan. Una siya. Okay, no, I think there are no more questions from our viewers, no. So to end na lang, ma'ams, can we have a parting statement na lang for our viewers? Sa aton mga viewers no, thank you gid sa pagpamati sa aton program sa yanda nga adlaw. Kag hopefully no sa mga kabataan nga nagalantaw yanda kina-imbitahan kamo namo no nga magbisita man sa aton mga school-based teen center nga located sa inyo nga mga eskwelahan diri no in the province of Capiz. Also magbisita man kita sa aton nga mga adolescent friendly health facility nga makita sa aton nga mga LGU especially sa aton nga mga RHUs no kag sa aton
Hospital. Magabisita kita dara kay base may mga concerns kamo sa inyo ikaayong lawas. Kadto kamo dara kay may mga mabulig sa inyo. Hindi naton pagulton nga maglain pa atong pamatsyag. Biskan wala galain atong pamatsyag, pwede kita kakadto dara sa ila kay willing gid na nga sila magbulig sa inyo. Sa aton no nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Capiz kag malabutan sini nga aton nga programa, gusto gid naton nga ipaintiende nga still we adhere nga ang pamilya is the basic unit sang aton sosyedad. We have to strengthen pabakuron gid ang aton nga mga panimalay, tagaan gid sang tama no nga pagiya at the start pa lang sang pag asawahay no kung magdesisyon na kita nga magpamana o kung magpangasawa kinahanglan na sa plano no. So and gusto man naton man nga idugang nga ang aton man nga programa towards PopDev is that ang bawat tao should be considered kasama sa pag-unlad, no? No one should be left behind in terms of program implementation, and that is inclusive, no? Nga paglantaw towards sa aton nga population program in general. Again, no, thank you so much to our guests for sharing your valuable insights, and to our viewers for joining us in this informative discussion. So salamat gid sa ating mga media friends nga ari diri sa Bong kag sa perbi nga pag-upod kapag suporta sa PA Kapihan. And we also have our new partner in information dissemination, ang PhilVision Incorporated, and hopefully maging consistent naton sila nga partner sa sini nga kapihan. And sa Capiz Association of Government Public Information Officers sa Kagpio kag sa Capiz Provincial Government Communications Group nga ka-partner naton kaupod sang PhilVision Incorporated sa online broadcast. Kag also man, please do follow those pages, ang PA Capiz and ang Capiz Provincial Government Communications Group kag ang PhilVision, para mas maging updated kamo sa mga kakratabo sa aton nga probinsya. And special thanks man sa aton PA Region 6 Regional Head, Ma'am Cheryl B. Amor, and ARH Miss Easter Andosa. Kag sa aton nga partner pagid, isa pagid natin ka partner ang West Fardel Connect Community Channel nga gina-air nila ang aton mga PA Kapihan episode. So sa gihapon, salamat sa inyong suporta kag sa pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaathag sa mga impormasyon para sa tanan. So like and share and follow ang pages ng PA Capiz at ang Capiz Provincial Government Communications Group kag ang PhilVision Incorporated para mas maging updated kamo sa mga kakaratabo sa aton probinsya. Today we have seen that population management is not just about statistics. It's about people, families, and building a brighter future for Capiz. Let's each do our part, no matter how small, to support these programs and help create a healthier and more empowered community. So this has been PIA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PA Capiz Information Center with our Government InfoSend Coordinator, Sir Alex Lumaque, this is Pilorine B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care. Capiz Nons.